Alam mo bang hindi lang luho at gastos ang kumakain ng ipon mo? Madalas, sa pautang sa ibang tao, nauubos ang savings mo. Pakisuyo lang, pahiram. Next sweldo, bayad agad. Pamilyar ba ang linyang yan? Ilang beses mo na bang narinig? At mas mahalaga, ilang beses nang hindi nabayaran? Alam mo, maraming Pilipino ang ubos ang ipon hindi dahil sa sarili nilang gastos. Hindi dahil bumili sila ng mamahaling gadget o nagbakasyon sa magandang lugar, kundi dahil pinahiram nila sa iba. At ito ang masakit na katotohanan. Kadalasan, hindi na bumabalik ang perang yon, kaya kahit gaano ka pa kasipag mag-ipon, parang may butas ang alkansya mo. Para kang nagbubuhos ng tubig sa basket, tumatagas lang. Pero hindi naman dapat ganito palagi. 'Di ba? Hindi masama ang tumulong, pero dapat may sistema. Kaya ngayon, bibigyan kita ng 3 mahahalagang tips para hindi maubos ang ipon mo sa pagpapautang. Una, maglaan ka ng help fund. Ito yung specific na halaga na handang-handa kang ipahiram. Halimbawa, sasabihin mo sa sarili mo na 5,000 pesos lang ang pwede mong ipahiram sa isang buwan. Kapag naubos na yan, automatic na hindi na ang sagot mo. Simple lang, di ba? Pangalawa, kapag nagpautang ka, isipin mo ng donation na, yun, parang binigay mo na. Kung bumalik, blessing yun. Kung hindi, hindi ka masisira kasi budgeted mo na. Hindi ka magagalit, hindi masisirang loob, kasi prepared ka na sa posibilidad. At pangatlo, ito ang pinaka-importante. Huwag kang magpapautang gamit ang perang para sa bills, emergency, o pangarap mo. Bakit? Kasi ang ending, ikaw ang mahihirapan. Ikaw ang hindi makakabayad ng bills. Ikaw ang walang emergency fund. Ikaw ang maaantala ang pangarap. Tandaan mo, hindi ka bangko. Hindi mo trabaho na magpautang. Okay lang tumulong, pero dapat may hangganan. Kasi kung hindi, baka sa huli, ikaw pa ang mangailangan ng tulong. Kaya mula ngayon, magkaroon ka ng sistema sa pagtulong. Hindi para maging madamot, kundi para maging responsable. Sa sarili mo at sa mga taong talagang kailangan mo tulungan. Sa susunod na video, pag-uusapan natin ang isang napaka-importanteng topic. Paano tumanggi sa pautang ng hindi nagmumukhang masama? Kasi minsan ang pagsasabi ng hindi ay paraan din ng pagtulong sa sarili mo at sa iba. I-follow ang Money Smart PH para sa mas marami pang financial tips. I-like at i-share ang video na to kung nakatulong. At i-subscribe para hindi ka ma-miss ang susunod nating topic. Remember, ang pera mo hindi dapat ubos sa pautang lang. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod.